Okay, so malapit na tayong matapos sa Book of Esther, pero I'm still contemplating kung magkakaroon pa tayo ng additional sermons on the last few chapters, no, ng Book of Esther. Kaya for now ay iba munang topic ang tatalakayin natin. So we will be discussing a passage in the New Testament, 1 Corinthians 15, 8 to 11, at pinamagatan po natin ang ating sermon ngayong hapon, God's Powerful Grace. God's Powerful Grace. 1 Corinthians 15, verses 8 to 11. So buksan po ninyo inyong mga Biblia sa passage na ito, na pagbubulay-bulayin po natin ngayong hapon. Babasahin ko po siya mula sa Filipino Standard Version. Okay? Sundan nyo na lamang po ako sa inyong kopya ng Biblia. Verse 8, at sa kauli-hulihan na parang ipinanganak na wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, na hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit, kung ano ako ngayon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang kanyang biyaya para sa akin ay hindi nawawalan ng saysay. Sa halip, ako'y nagsikap ng higit kaysa kanilang lahat. Gayunmay hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Verse 11, kaya't maging ako o sila, ganito ang ipinangangaral namin, at ito ang sinasampalatayanan ninyo. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa natin sa kanyang mga salita. I believe we are all familiar with the principle of causality, or better known as cause and effect. So, if there is a cause, there will always be an effect. So, yung pong cause is often understood as partially responsible for the effect. Kaya sinabi ko pong partially, sapagkat hindi ako naniniwala na ang iisa lamang ang probable cause ng lahat ng effect. Okay? Lalo na sa mga pangyayari at experience ng mga tao sa ibabaw ng mundo. For example, yung mainit na talakay ngayon sa mga balita, dun sa mga flood control projects, no, dito sa ating bansa under DPWH. Hindi natin pwedeng sabihin na ang patuloy na malalakas na mga pag-ulan ang tanging dahilan ng pagbaha sa Pilipinas. Ano? Bakit? Kasi may mga ibang factors ang pwedeng maging cause ng pagbaha. Bawa, katulad nga niyan, yung pagbabara ng mga drainage, okay, mga tinatawag na storm surge. O ngayon nga, kaya nagbabaha ang maraming parte ng Pilipinas dahil sa mga ghost projects, sa mga flood control ng DPWH. So, sa case na ito, halimbawa na ito, the effect can be caused by other effects. Hindi po laging ang cause ang dahilan ng effect, kundi minsan effect ang cause ng effect. Pero ang importante, walang nangyayari sa mundo na ito na walang cause. Walang effect na nararanasan ng mga tao sa mundo na ito na walang cause. Laging mayroong dahilan ang bawat effect sa ibabaw ng mundo. But when it comes to the experience of Christians, pag ang pinag-uusapan natin ay ang biyaya ng Diyos, the cause is the only reason for the effect. Wala nang ibang dahilan ang mga effect, kundi ang cause. Ano ibig natin sabihin yan? When a sinner encounters God's saving grace, he will never be the same. Pag ang isang makasalanan na naging Christian, hindi na siya magiging katulad ng dati. And it is only the power of God's grace that causes a sinner to be converted. Ang biyaya lamang ng Diyos ang dahilan, kaya ang isang makasalanan ay nagiging born again. At dahil po sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, nagkakaroon ng pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya.
o nagkakaroon ng magbabago sa buhay ng isang Christian because of the power of God's grace. Kaya gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ngayon sa hapon na ito simply this way: the grace of God is the power that causes the effects in the Christian's life. Okay? Ulitin natin, the grace of God is the power that causes the effects in the Christian's life. The only cause, no, of the effect in the Christian life is the grace of God. The power of God's grace. Itong kapangyarihan ng biyaya ng Diyos ang nagliligtas sa atin, at itong kapangyarihan din ng biyaya ng Diyos ang bumabago sa atin. So dalawang bagay yung gusto kong bigyan ng diin, no, sa ating pagbubulay-bulay ngayon. Una, the power of God's grace. And then secondly, the effects of God's grace. Okay, madali lang intindihin, ano? Kung ang biyaya at kapangyarihan ng biyaya ng Diyos ang dahilan ng mga pagbabago o epekto sa buhay ng isang Kristiyano, so dapat maintindihan natin ang connection ng bawat isa na ito. So unahin na natin yung the power of God's grace. Mamaya na natin pag-usapan yung effect of the power of God's grace sa buhay natin. Posible ba na malaman natin, ma-recognize natin kung sino nga ba talaga yung naapektuhan ng biyaya ng Diyos? Sabi kasi ng iba, napaka-subjective niyan eh. Hindi natin malalaman, no, kung sino talaga yung naapektuhan ng biyaya ng Diyos. Totoo ba yun? Paano natin malalaman kung ang isang tao nga ba ay naging Christian o hindi, kung hindi siya naapektuhan ng biyaya ng Diyos? Ang maganda, ang Biblia, hindi po siya naging tahimik pagdating sa usapin na ito, pagkat nag-provide po siya sa atin ng mga matitibay na mga patunay para malaman natin kung sino nga ba yung naapektuhan ng biyaya ng Diyos. Okay? At dito po sa talata na pinag-uusapan natin, dalawang bagay yung pinakita sa atin na dapat nating maintindihan when we talk about the power of God's grace. The first one is, God's grace transforms. Okay? So that's the first thing na dapat makita natin dito po sa passage na ito. Ang biyaya po ng Diyos, dahil ito'y makapangyarihan, ito'y bumabago. Dito po sa verses 8 to 10a ng ating pong passage, ipinakita sa atin ni Apostle Paul, gamit ang kanyang sariling testimony, ang tamang pamamaraan para po malaman natin kung sino yung mga genuine born-again believers. Basahin natin ulit yung passage. Sabi diyan, at sa kauli-hulihan, na parang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. So ito'y personal testimony ni Apostle Paul sa kanyang conversion. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, sabi nga niya, hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit, naglagay ng contrast si Apostle Paul by saying, ngunit, kung ano ako ngayon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ang kanyang biyaya para sa akin ay hindi nawawala ng saysay. So ano po yung unang patunay ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos? According to the Apostle Paul, it is the transforming power of God's grace. Sinabi niya, ang biyaya ng Diyos ay sobrang makapangyarihan na pagka na-encounter daw po pala ito ng isang makasalanan, hindi pwedeng hindi siya magbago. He cannot remain unchanged pagka na-encounter niya yung biyaya ng Diyos. In fact, yung pong pagbabago na dulot ng biyaya ng Diyos, sinasabi ni Apostle Paul, radikal na bumago sa kanyang buhay. At ang patunay kung paano sinabi ni Apostle Paul, yung encounter ko sa biyaya ng Diyos radically changed my life, ay yung kanyang record dun sa Acts chapter 9 verse 26. Kung matatandaan ninyo, nung si Apostle Paul po ay naging born again, ang una niyang hinanap ay ang maging member ng church. Dito makikita natin, yan yung pattern talaga. Pagka naging born again ng isang tao, maghahanap talaga siya ng church para maging member siya. Si Apostle Paul, na naging born again siya, hinanap niya yung church kung saan siya pwedeng
pa-member. At yun po yung church sa Jerusalem. Kaya lang, nung nagpakilala siya dun sa Jerusalem church, hindi siya pinaniwalaan ng mga mananampalataya sa loob. Bakit? Sapagkat kilala nila kung sino si Apostle Paul. Alam nila na si Apostle Paul yung persecutor ng church. Tapos ngayon, nagpapakilala siya na Christian. Diba, siguro kung ilalagay natin yung sarili natin sa situation ng mga mananampalataya sa church sa Jerusalem, siguro magda-doubt din tayo kasi notorious si Saul na persecutor ng church. Baka nagpapanggap lang ito na Christian. Kaya siya gustong magpa-member dito, baka gusto niya hulihin lang tayo. Kaya maraming naglalaro sa isip ng mga member dun sa church sa Jerusalem. Kaya nung umpisa, hindi sila naniwala na Christian si Paul. Ngayon, anong pinapatunayan sa atin ito? Pinapatunayan lang sa atin ito na kilala ng mga mananampalataya sa church na ito yung reputation ni Paul bago siya naging Christian. Ano sabi niya sa verse 9? Inusig ko ang iglesia ng Diyos. Inusig ko ang iglesia ng Diyos. Si Apostol Pablo, bago siya naging mananampalataya, kinonsider niya ang church bilang kaaway ng kanyang relihiyong Judaismo. O siya isang deboto ng pananampalatayang Judaismo at para sa kanya, yun lang ang tamang relihiyon. At ang ibang mga relihiyon na labas sa relihiyon ng Judaismo ay dapat usigin at dapat wasakin. Yun ang kanyang paniniwala anong panahon na yan. Kaya he tried all of his best to destroy Christianity. Siya yung naging foremost persecutor of the church during this time. Pero nung na-encounter ni Apostle Paul yung biyaya ng Diyos, he changed. The great persecutor of the church was transformed by the power of the gospel and he became the great defender of the church. Yan mo yung reversal. Diba? Bago naging mananampalataya si Saul, inusig niya ang iglesia. So ang aim niya was to destroy the church. Diba? Pag pinag-usapan natin to destroy, yung term na ginagamit sa Book of Acts, to devastate, no? To parang wasak-wasak, pira-pirasuhin ang iglesia, no, walang matira. Talagang kumbaga sa salitang balbal, lilikidahin niya yung lahat ng mga miyembro ng iglesia. Kaya pagka nag-persecute si Paul ng church during that time, di ba, kinakaladkad niya yung mga tao papunta sa bilangguan na nagpapakilalang sila yung mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. But that was before na-encounter ni Paul yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nung na-encounter ni Apostle Paul yung biyaya ng Diyos, nagbago siya. The church that he seriously sought to destroy, now, he seriously protected. He seriously defended. Sinabi ni Apostle Paul doon sa verse 10a, ngunit kung ano ako ngayon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. In other words, sinasabi sa atin ni Apostle Paul dito, na yung pagbabago na naganap sa kanya is something that he owed to the power of the grace of God. Hindi sa kanyang sarili. Hindi resulta o epekto ng kanyang sariling effort. Kaya nga gusto ko magbigay ng babala sa atin at this point. The gospel message, no matter how truthful nor intensified the presentation, does not have the ability to change a person's heart towards Christ. Kahit gaano kagaling ka magpaliwanag, kahit gaano kagaling ka mag-preach, kahit gaano kaganda ang illustration mo, kahit gaano kababaw yung salita na ginagamit mo para maintindihan ng mga tao nakikinig sa iyo, hindi yan ang susi para maranasan ng mga tao ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Kailangan ng Diyos mismo yung kumilos at kailangan mismo ang biyaya ng Diyos ay ibigay niya sa matapat na pangangaral ng Ebanghelyo para maranasan ng mga tao ang kapangyarihan nitong nagbabago. Kaya po wala dun sa nangangaral, wala sa paraan ng pangangaral, wala sa galing ng pagsasalita. Ang dahilan kaya nagiging born again ng mga tao.
Kailangan kumilos ang Diyos at kailangan maranasan ng mga taong ito ang biyaya ng Diyos bago sila magbago. Kung hindi mangyayari yon, walang pagbabago. Mananatiling matigas ang kanilang puso laban kay Kristo. Pero pag naranasan nila yung biyaya ng Diyos, babaguhin ang puso nila, they will change, just like the Apostle Paul. Okay? And then secondly, hindi lang na nagtatransform ang biyaya ng Diyos, but we need also to understand its encounter. Okay? We need to understand its encounter. Ano ibig sabihin nito? Kung totoo na ang tanging paraan para sa isang makasalanan na magbago ay maranasan ang biyaya ng Diyos, then wala na pong ibang paraan na baguhin ang ibang tao maliban dito. Man-made procedures on how to encourage change in behavior or even the way how a person thinks are powerless. Marami pong mga programa ngayon sa gobyerno. Okay, and sometimes even reformed pastors are engaging dito sa mga programs na ito, yung mga moral recovery program, mga ganyan, no? Kung saan nagtuturo ng values, ang mga pastor, sa mga kapulisan, no, sa mga trabahador sa gobyerno, and so on and so forth, no, nagkakaroon ng mga Bible study, no, para mag-introduce ng reform, para mag-introduce ng pagbabago. Now, hindi natin kino-question yung intensyon, no, ng mga nasa taas para magkaroon ng pagbabago. Pero hindi tayo naniniwala na ang susi para mangyari ito sa pamamagitan ng mga programa o sa pamamagitan ng mga lesson o sa pamamagitan ng mga values education program. Siguro maaaring magkaroon sila ng mga temporary change by doing this kasi yung ginagawa ng psychology, minomotivate ang tao na ma-excite. Okay? I think ang isa sa mga ginagawa ng mga psychologists para ma-achieve nila yung goal nila, para magkaroon ba ng changes, no, sa buhay ng isang tao, minomotivate sila by giving them something to be excited about. Okay? Emotional, no? Yung pong approach ng ganitong mga programa, nagiging excited yung mga tao. Of course, pag na-excite yung mga tao, nagkakaroon ng positive effect yan sa buhay nila. Kaya nagiging masipag, nagiging magalang, nagiging mabait, nagiging honest. But the problem with excitement, no, na emotional or sentimental approach towards change, temporary lamang po yung result. So, siguro, saglit lang, mga 1 linggo, okay. No? 2 linggo, okay. Pagkatapos ng balik na naman sa dati. The Bible is clear that the only way for man to change is for that person to have a personal encounter with God's grace. Ulitin ko po yan. Ang tanging paraan para ang isang tao ay magbago, yung permanenteng pagbabago, ma-encounter niya yung biyaya ng Diyos. Yan ang tanong, ano ibig sabihin ng ma-encounter yung biyaya? I think yung Titus chapter 2 verse 11 to 12, magandang basahin para ipaliwanag ito. Pakinggan nyo mabuti ang sinasabi dito. Sa Tito chapter 2 verses 11 to 12. Sabi ni Apostle Paul, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at mga pagnanasang makasanlibutan upang mabuhay tayong may pagpipigil sa sarili, matuwid at makadiyos sa kasalukuyang panahon. Nakita mo yung may cause at saka may effect. So what is the cause? Sabi dito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Take note, yung biyaya ng Diyos dito, sabi diyan, nahayag. Nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung kagandahang loob ng Diyos dito is not an idea. It's not a term, but a person. Ang kagandahang loob ng Diyos ay nahayag na. So, ang sinasabi ni Apostle Paul dito,
na kagandahang loob ay walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. He was referring to our Lord Jesus Christ Himself. And not only the Lord Jesus Christ, pati yung kanyang ginawa dun sa krus. Yun yung kagandahang loob ng Diyos. In other words, ang kagandahang loob ng Diyos is not something na sinasabi lang niya. Kagandahang loob ng Diyos is not something na idea lang o concept lang. Ang kagandahang loob ng Diyos, nagkatawang tao. Ang kagandahang loob ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo nung pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. And the only way for a person to have a genuine experience of God's grace is to have a personal relationship with the grace of God that is now revealed. Kailangan magkaroon ng personal na relasyon kay Jesus Christ para masabi ng isang tao na experience ko yung biyaya ng Diyos. Otherwise, biyaya lang ng Diyos sa iyo is a concept na dinidiscuss mo o isang topic na pinag-uusapan ninyo, but nothing, it's something that is out of your experience or beyond your experience. Pero dito sa Titus chapter 2, pansinin niyo mabuti, in verse 11 is the cause and then verse 12 is the effect. Pag na-encounter ng isang tao ang biyaya ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, at ang kanyang ginawa sa krus, ano sabi sa verse 12? Magkakaroon siya na ngayon ng kakayahan na tumanggi sa kasalanan. Tingnan niyo mabuti, Tito chapter 2, dun sa verse 11, sinabi, nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos. Ano ngayon ang epekto nito? Sabi sa verse 12, ito ngayon na nagtuturo sa atin na talikuran ang mga kasamaan, ang pagnanasang makasanlibutan upang mabuhay tayo may pagpipigil sa sarili, matuwid at makadiyos sa kasalukuyang panahon. Ano sinasabi ni Apostle Paul? Pag naranasan ng isang tao na magkaroon ng personal encounter with Jesus Christ, who is the grace of God, he will change. And the immediate change na sinasabi dito sa verse 12, he will hate sin. Kita mo? Kaya yung reform na gustong makamit ng mga nasa gobyerno sa pamamagitan ng mga programa o sa pamamagitan ng mga values education, hindi po makakamit unless magkaroon ng personal encounter with Jesus Christ ang isang makasalanan. Unless na maging born again ang isang makasalanan. Pag naging born again ang isang makasalanan, saka lang siya mabubuhay ng mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos. Saka lang mababago ang buhay niya. Pagka wala yon, yung personal encounter with this grace of God, pag wala yung born again experience, that person cannot change. Siguro saglit, pero hindi permanent change. Yung pong transforming power ng biyaya ng Diyos, ang dulot sa atin, lasting change. Yung pagbabago na hindi man biglaan, tuloy-tuloy. No? Yung pagbabago na hindi napuputol. Yung pagbabago na nag-i-improve. Yung pagbabago na, alam mo yun, nagdi-develop. Hindi naman tayo pag naging born again, totally bago na lahat. No? Yung experience ng God's grace sa atin, sa buhay natin, every day, nagbabago tayo, every day, nag-i-improve tayo, every day, nagiging mas banal tayo, katulad ng sinasabi dito sa verse 12. Kaya si Apostle Paul, lagi niya tayong pinapaalalahanan ng biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi ano bang pinoproduce ng reminder ng ganito? Gratitude. Pag lagi natin naaalala, pinahintulutan ng Panginoon na maranasan ko ang kanyang biyaya, dapat yung gratitude sa puso natin laging nag-overflow, laging nananariwa. Pag gratitude ang nangingibabaw sa atin, iibigin natin ng Diyos at kamumuhian natin ng kasalanan. Yung gratitude po, hindi po babayaran ng isang Kristiyano yung ginawa ng Diyos ang pagliligtas sa kanya. Walang sino pwede makapagbayad ng ginawa ng Diyos sa pagliligtas. Pero yung gratitude natin, dahil niligtas tayo ng Panginoon, ang response natin, holy living, obedience, submission, righteousness. Kaya tanong ko sa inyo, have you already experienced God's grace? Naranasan nyo na po ba ang biyaya ng Diyos? Nagkaroon ka na ba ng personal encounter with Jesus Christ, who is the grace of God, according to Titus chapter 2, verse 11?
The reason why siguro, yung iba, gusto kong magbago pero hindi ko magawa. Parang may kanta na gano'n na. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong magbago pero di ko magawa. Bakit? There is a missing factor, and the missing factor is the grace of God, the transforming power of God's grace. Kung wala yung power, walang change. Kung wala yung power of God's grace, walang change sa buhay ng isang tao. The reason why you cannot change is because you have not personally encountered God's grace yet. Pero alam niyo, every time na nakikinig ka sa preaching, every time na nag-observe ka ng communion, ng Lord's Supper, no? Nakikita mo, meron kang, audience ka ng grace of God eh. Kaya lang, hindi pwedeng lagi ka lang audience eh. Dapat maging recipient ka ng grace ng Panginoon. And the only response is faith. Manampalataya sa biyaya ng Diyos. Okay, so that's the power of God's grace. So that is so powerful that it can transform us, but kailangan muna natin ma-encounter personally ang grace of God bago tayo ma-transform ng power nito. And pagka na-experience ang isang tao yung transforming power of God's grace, may effects yan. Kaya pangalawa, pag-usapan natin the effects of God's grace. Hindi po huminto si Apostol Pablo by simply saying na ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos bumabago sa isang tao. Hindi niya lang naman sinabi sa kanyang testimony na yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos binago ako. Ganun lang. Nagpatuloy siya at ipinakita niya sa atin ang mga resulta sa kanya mismong personal na buhay ng mga pagbabagong dulot ng kanyang personal na encounter sa biyaya ng Diyos. At dito po meron po siyang ilan na in-enumerate sa atin. Number 1, it made him humble. It made him humble. So, ang isa palang epekto ng encounter ng isang tao sa biyaya ng Diyos, nagiging humble siya. Tingnan niyo po kung paano po dinescribe ni Apostle Paul yung sarili niya dito sa text natin. Sabi niya dyan, yung mga ginamit niya mga terminology dyan to describe himself, last of all, least of the apostles, unworthy to be called an apostle. Tingnan niyo yung mga term na ginamit niya dyan. Ano? Ako ang kauli-hulihan sa lahat. No? Hindi nga ako dapat tawaging apostol. Ano ba to? Nagkukunya-kunyarian lang ba si Apostle Paul? Kumbaga, false humility lang ba ito? I don't think so. Ako naniniwala na yung arroganting Saulo na umuusig sa iglesia, bago siya naging mananampalataya, ngayon, dahil naranasan niya ang nagbabagong biyaya ng Diyos, naging mapagpakumbaba. Galing, ano? Hindi pwedeng takasan ng isang makasalanang nagkaroon ng personal encounter with the grace of God ang pagbabago na humility sa buhay niya. I think that is the litmus test, no? Para malaman natin kung ang isang tao ay na-born again nga ba o hindi. Kailangan matuto siya maging humble. Kailangan matuto na i-consider niya ang iba na higit kaysa sa kanya. Yan ibig sabihin ng humility eh. Yung iba mas magaling kaysa sa akin. Yung iba mas worthy kaysa sa akin. Yung iba mas mahusay pagdating sa area na to kaysa sa akin. That's humility eh. No? And I think that's the litmus test. Pag sinabing litmus test, that's the best proof ng isang tao nga ay naka-experience ng transforming power of God's grace. The one who truly encountered God's grace will have a clear and realistic view of himself. Ang isang taong hindi born again, bulag. At ang isa sa mga proof na bulag siya, hindi niya nakikita na mayroong mas magaling kaysa sa kanya. Lagi niya nang nakikita ang sarili niya mas mataas kumpara sa iba. But once a person encounters the grace of God, magbabago sa kanya yung ganitong klase ng perspective. Diba, it is very amazing to note
na yung pong tao na sumumpa, nawawasakin niya ang Kristyanismo, binago ng Diyos at ngayon, sabi niya, handa akong mamatay para kay Kristo. It's humility. Diba? This is one of the most difficult area sa buhay ng isang Kristiyano. Diba? Yung issue ng humility. Hindi lang naman po yung mga tumatayo sa harap yung nagkakaroon ng issue ng humility eh. No? Kahit po yung mga nakaupo lang dyan, no? Kahit po yung mga pangkaraniwang miyembro ng iglesia, lahat tayo mayroong encounter. Lahat tayo may struggle when it comes to the issue of humility. But once na-encounter natin ang nagbabagong biyaya ng Diyos, dapat natututo tayo maging humble. Natututo tayo na magpakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harapan din ng ibang mga mananampalataya. So that's the first effect of the transforming power of God's grace. The second effect is it strengthens the man to become diligent for the gospel. So pinapalakas ang born again na tao para maging masipag sa ebanghelyo. That's the second effect. It is dangerous to even think that the experience of God's grace should make a Christian passive or lazy for the proclamation of the gospel. Hindi po pwedeng pag naging mananampalataya ang isang tao, nagiging tamad lalo pagdating sa gospel. Dapat ang epekto, pag naging mananampalataya ang isang tao, nagiging masipag. Bakit yung mga pinaniniwalaan nating nasa cult religion, ang sipag nila? Diba, nandiyan sila sa labas, kumakatok. Diba, nakikita mo, pakalat-kalat sa kalsada, kahit mainit, minsan kahit umuulan, nandiyan sila, paikot-ikot sila dyan. Bakit nila ginagawa yan? Bakit sila nagsisipag? Anong motivation nila? Sapagkat naniniwala sila na pag ginawa nila yan, maliligtas sila. Sa atin, baligtad. Dapat ginagawa natin ang pangangaral ng ebanghelyo sapagkat naranasan na natin ang maligtas. And I think that's the greatest motivation available. Kaya sabi ni Apostle Paul, pag na-encounter ng isang tao ang grace ng Panginoon, hindi pwede siya maging tamad pagdating sa gospel. Dapat lalo siyang masipag. Dapat lalo siyang matyaga sa pangangaral ng salita ng Diyos. Totoo na pagdating sa kaligtasan, wala tayong ambag. Pero pagdating sa paglaganap ng kaharian ng Diyos, meron tayong ambag. At inuutusan tayo ng Diyos na gawin yung ating ambag para sa paglaganap ng ebanghelyo sa mundo na ito. Di ba? Sabi niya, humayo tayo. O, anong ginawa ng Panginoon dun sa church sa Jerusalem nung hindi nila sinusunod yung utos ng Panginoon na humayo? Pinayagan ng Panginoon na magkaroon ng persecution. Diba? Nung naging martir si Esteban, nagsimula yung persecution. Nung nagsimula ngayon yung persecution, naging masipag yung mga mananampalataya na miyembro ng church sa Jerusalem at nagsipaglabasan sila at sa kanilang paglabas nangaral sila ng ebanghelyo. Kailangan pa ba natin na magkaroon ng persecution para maging masipag sa gospel? Siguro nga, kaya ang mga churches ngayon tamad sa pag-evangelize kasi walang persecution. Paano kung pahintulutan ng Panginoon magkaroon ng persecution tsaka lang tayo magsisipag? Ano ba yung mas maganda? Masipag tayo kahit walang persecution o magsisipag tayo dahil may persecution? Ang pinaka-greatest reason natin para maging masipag para sa ebanghelyo ay yung naranasan natin. Yung kapangyarihang nagbabago ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan mo si Apostle Paul. Nung naging mananampalataya siya, bagamat ang consider niya sa sarili niya, I'm the least among the apostles. Hindi nga ako dapat tawagin na apostles. Pero out of the 27 books of the New Testament, 13 yung sinulat ni Apostle Paul. Masipag niya. Sino yung ginamit ng Panginoon para maging apostol para sa mga Hentil? Si Apostle Paul. Diba? Sino yung ginamit ng Panginoon na magtatag ng maraming mga church? Si Apostle Paul. Natandaan ninyo, di ba? Dati may kasama si Apostle Paul, si Barnabas, lagi silang magkasama. Pero dumating yung time, nagkahiwalay si Barnabas at si Apostle Paul.
Sinong sinundan ni Lucas? Si Barnabas ba o si Apostle Paul? Si Apostle Paul ang sinundan niya. At nung sinundan ni Lucas na sumulat ng Book of Acts, si Apostle Paul, doon nakita natin, naging masipag si Apostle Paul sa pangangaral ng Ebanghelyo at ginamit yun ng Diyos para magkaroon ng maraming mga church. Nagplant ng maraming church si Apostle Paul dahil naging masipag siya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Bakit naging masipag si Apostle Paul para sa Ebanghelyo? Sapagkat binago siya nito. Nakita niya yung power. No? Sino yung proof ng power ng gospel? Siya mismo. At yung understanding niya na kayang baguhin ang gospel ang isang katulad niya, yun yung nagbigay sa kanya ng dahilan para magsipag na ipangaral yun sa iba. Kung nakaya akong baguhin ng Ebanghelyo, kaya rin kayong baguhin ng Ebanghelyo. Yun ang motivation ni Paul. Kaya siya naging masipag. Di ba dapat ganun din tayo? We are no different compared to the Apostle Paul. No? Lahat naman tayo dito, masama, bago tayo naging mananampalataya ng Panginoon. And the mere fact na binago tayo ng biyaya ng Panginoon, dapat sapat yon na dahilan para magsipag ngayon tayo para ipangaral yung gospel sa iba, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga classmates natin, co-workers natin. Baka kasi nakapatunayan mo, may power yung gospel. May power yung biyaya ng Panginoon dahil binago ka. Okay? Pangatlo na effect, it recognizes self-limitation. It recognizes self-limitation. We cannot deny that the Apostle Paul has contributed so much for the advancement of the kingdom of God, especially among the Gentiles, di ba? Pero, tingnan niyo yung humility ni Apostle Paul. Sabi niya dito, ako'y nagsikap ng higit kaysa kanilang lahat. Paano naging humility yun? Ba kayabangan yun? Mas marami akong nagawa kumpara sa kanilang lahat. He was implying that he didn't fail to give his best for his master, but he was also cautious to remind his readers of the balance in the Christian life. By adding, gayon may hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Totoo na marami na-accomplish si Apostle Paul para sa Panginoon, pero dito, sinasabi niya na lahat nagawa ko yan dahil sa biyaya ng Diyos sa akin. Ginawa ko lang yung kaya kong gawin. Ginawa ko lang yung abot ng aking makakaya. Pero yung aking lahat ng ginawa na ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. At dahil sa biyaya ng Diyos, nagkaroon niya ng tagumpay, nagkaroon siya ng accomplishment. Kumbaga, biyaya ng Diyos ang nagligtas sa kanya, biyaya ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng sipag, biyaya ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng realization na yung success ng lahat ng ginagawa niya galing din sa Diyos. Kita mo, no? Kaya yung transforming power ng biyaya ng Panginoon, talagang u-overhaul yung buong pagkatao mo eh. Kumbaga sa sasakyan, i-overhaul talaga yung buong pagkatao mo, pag-iisip mo, damdamin mo, priority mo sa buhay, the way you see life, everything will change. Pag nagkaroon ka ng personal encounter, this is the example of the Apostle Paul himself. Paul was fully aware that nothing of his accomplishments will mean anything if God did not empower him and also makes his efforts effective. Biyaya ng Panginoon yun. Kaya hindi natin pwedeng ipagyabang, itong ginagawa ko na ito, sarili kong effort. Itong ginagawa ko na ito, bunga ng aking galing. Bunga ng aking yaman. O bunga ng aking talino. Hindi. Anything na ina-accomplish natin para sa Panginoon, para sa Kanyang church, dahil biyaya ng Panginoon. Yun ang nagbigay ng accomplishment sa atin. Yun ang nagbigay ng epekto doon sa ginagawa natin eh. No? Kaya dapat maintindihan natin that there is limitation in what we can do, but even our limited abilities can be blessed by God to be effective tools, no, para sa advancement ng Kanyang kingdom. Hindi naman natin kailangan maging magaling katulad ni Paul eh.
Hindi naman natin kailangan maging matalino katulad ni Paul. There's no doubt si Apostle Paul, brilliant talaga. Hindi naman natin kailangan maging brilliant para maging useful sa kingdom eh. Kung humble tayo at nagsasubmit tayo sa Panginoon, He can bless our efforts para maging useful sa kingdom. Ang question lang talaga willing ka bang magpagamit sa kingdom? Willing ka bang magpagamit sa church ng Panginoon? Hindi pinag-uusapan dito yung gaano kalaki yung kaya mo i-contribute. Hindi pinag-uusapan dito yung gaano kahusay yung iyong skills o gaano kahusay yung gift mo. Hindi. Ang Panginoon ang bahalang gumamit sa iyo. Kung magpapagamit ka sa Kanya, He will use even your limitations para mag-glorify siya. Okay? Pang-apat at panghuli, na effect ng powerful and transforming grace, it helps man focus on the right things. It helps man focus on the right things. Verse 11, ang sabi diyan, kaya't maging ako o sila, ganito ang ipinangangaral namin at ito ang sinasampalatayanan ninyo. Ang biyaya ng Diyos na nagpo-produce ng ability to overlook personal differences for the sake of the right objective. Apostle Paul, hindi ito yung achievements ko, ito yung accomplishments ko, greater than sa accomplishments ni Peter, greater than sa accomplishments ni John. Hindi No? Walang pakialam si Apostle Paul, no? Sa mga achievements and accomplishments na iba. Ang mahalaga para kay Apostle Paul, nagagawa natin yung pare-pareho nating objective. Yung iisa nating objective. It doesn't matter who gets the credits as long as the true gospel is preached and the kingdom of God advances. Yun ang magandang attitude. No, hindi yung pagalingan, hindi yung pataasan ng, alam mo yun, ng pedestal, hindi pagalingan ng paramihan ng medalya, no, hindi paramihan ng accomplishments. Hindi yan ang pinag-uusapan dito eh. Kung gugustuhin ni Apostle Paul na yun ang sabihin, pwede ipagmalaki yun. Akong pinakamaraming nagawa para sa church. Akong pinakamaraming na plant na church. Akong pinakamaraming nasulat sa New Testament. Pero hindi niya ginawa yun. Wala siyang pakialam doon. Kasi para sa kanya, ang pinakamahalaga na iuusad ang kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ng pare-parehong pangangaral ng Ebanghelyo. So the kingdom of God is not a matter of who is better in doing the ministry, but whether the Great Commission is being accomplished at all. Pagka sa isang church, nagsimula na yung ako yung gumagawa ng marami, ako yung nagbibigay ng marami, hindi uusad ang church pagka wala ako, simula na po ng pagkawasak ng church yan. Hindi ganyan na tinuturo sa atin ang passage na ito. The kingdom of God is not a matter of who is better in doing the ministry, but it is whether the Great Commission is being accomplished at all. Pare-parehas ba tayong nakatingin sa isang objective? Pare-parehas ba natin ginagawa yung best natin, kahit limited, para magawa yung objective na yon? At ano yung objective na yon? Yung kingdom of God maisulong natin. Yung gospel maipreach natin. So kung ikaw talaga ay naka-experience ng grace of God, na babago sa buhay mo, ang mga epekto nito yan, yung piniisa-isa natin. Dapat ikaw mismo ay magbabago for the purpose of advancing the kingdom of God. Are you humble? Do you seek praise from others when you do things for God? Pagka naghahanap ka na purihin ka o pasalamatan ka ng ibang mga tao dahil sa ginagawa mo, that is not humility. That's pride. This is not the right mindset kung gusto nating bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Do you contribute for the advancement of the kingdom? If you think that the gospel proclamation is only for pastors and church workers,
then you do not really understand your place in the kingdom. Hindi lang po pastor ang nagpipreach ng gospel. Hindi lang po misyonero ang nag-share ng gospel. Lahat tayo. Katungkulan ng lahat ng Kristiyano na i-share yung experiences sa iba. At ikaw lang yung pwedeng mag-share ng experience na yun kasi binago ka ng biyaya ng Panginoon na na-encounter mo. Dapat maging masipag tayong lahat. Hindi lang yung mga manggagawa. Dapat lahat masipag para sa gawain ng Panginoon. Do not be deceived by thinking that this church is growing because you are contributing your best efforts. Alam nyo, ang nangyayari sa isang church na ganyan, nadi-divide. Tingnan mo yung church sa Corinth. Basahin mo yung 1 Corinthians. Ganyan nangyayari sa church sa Corinth. Ako yung pinakamagaling, ako yung pinakamaraming contribution, no? Ako yung pinakamagaling mag-preach, etc., etc. Nahati-hati sila. Yan ang formula para sa destruction ng church. God can make this church grow even without your contribution if you think that without you, the church will not get any better. Pag iniisip mo, pagka hindi ko ginawa ito, pagka hindi ako nag-serve, pagka hindi ako nagbigay, walang patutunguhan yung church na yon. Tandaan mo, kaya ng Diyos na palaguin ng church, kaya ng Diyos na isulong yung church na yun kahit wala ka. Kasi kaya niyang gawin yun, kahit hindi sa pamamagitan mo. Kung gugustuhin niya. Kaya niyang gamitin yung ibang tao. Kaya niyang gamitin strangers to do that. Tandaan natin, kaya tayo nilagay ng Panginoon sa church na ito dahil pare-parehas po tayo ng experience. At ano yung experience na yon? Yung pare-parehas natin na-encounter yung transforming power of God's grace. At dahil pare-parehas yung experience natin, no, hindi tayo dapat nagtataka, no, kung ano yung direksyon ng church na ito. Unless you have experienced the power of God's grace, your life will not be able to produce the effects na pinag-usapan natin sa sermon na ito. But I hope that you will become a Christian someday. Lalo na sa mga hindi pa mananampalataya dito. Of course, yung mga pinag-uusapan natin dito, ay walang sense sa akin yan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Pastor. Of course, you will not. Hindi mo maintindihan yung pinagsasabi ko dito unless ma-encounter mo muna yung grace ng Panginoon na bumabago sa buhay ng isang tao. Unless na magbago muna yung buhay mo, tsaka mo lang maintindihan na experience mo yung mga effects na pinag-uusapan natin dito. Kaya ang challenge ko sa inyo, kung hindi ka pa Christian, do not wait for tomorrow. For tomorrow may be too late. Ngayon pa lang. Habang buhay ka, sana ma-experience mo na yung grace ng Panginoon. Kung Christian ka naman dapat yung grace ng Panginoon na na-experience mo, tuloy-tuloy na bumabago sa'yo. Tuloy-tuloy na humahamon sa'yo. Diba? Nagpapasipag sa iyo para sa gawain, nagpapasipag sa iyo para sa Panginoon, nagpapasipag sa iyo para sa devotion, sa prayer life mo, sa pagdala mo sa mga gawain. No, hindi yung tatamad-tamad tayo sa pagdalo sa mga gawain, kundi dapat lalo tayong sisipag. No? Kasi naintindihan natin yung grace ng Panginoon na nagligtas sa akin, yung grace din ng Panginoon na bumabago sa akin. At yung grace ng Panginoon na bumabago sa akin, patuloy na bumabago sa akin. Hanggang sa kunin ng Panginoon ang buhay ko. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat for these reminders sa aming pagbubulay-bulay ng passage na ito. Sometimes we need to be reminded of the basics ng Christian life. At napaka-basic po nito na ang biyaya ng Diyos ay makapangyarihan. Dahil ang biyaya ng Diyos ay nagkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta dito sa lupa para iparanas sa amin kung ano ibig sabihin ng biyaya o pagiging mabiyaya ng Diyos. Niligtas niya kami. At ang biyaya din na ito na naranasan namin, ang bumabago sa amin, ang epekto sa buhay namin. Evident. Hindi man biglaan, hindi man kumpleto agad, pero ongoing,
continuous ito pong mga changes na ito na nararanasan namin because of God's grace. Sana hindi po mawala sa amin yung excitement sa mga basic na ito. Sana hindi mawala sa amin yung understanding sa power ng basic things na ito na pinag-usapan namin ngayon. You reminded us of these basic things. Sana po, i-challenge mo kami to live according to them. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng katotohanan na ito. Nawa, gamitin niyo po ito ng effective sa buhay namin. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.